Ipahayag sa lahat, sumuko na ang apat na pamilya. Mula ngayon, ang pinakamataas na posisyon sa Jinshui ay sa pamilyang Xiao lamang. Maligayang bati sa pinuno ng pamilyang Xiao, naging hari ng Jinshui. Amo! Amo, ano na ang susunod na plano? Tapos na ang Jinshui, panahon na para umuwi sa ating bansa. Ling-er, pukot ako sa isang kaibigan. Hindi mo na kailangan sumama. Kayong dalawa. Amo! Nasaan sila? Bakit sa'yo pa ang nandito? Bakit kayo sumusunod sa akin? Inoprotektahan ka namin. Sabi mo ko. Sa pang Jinshui, sima mo lalayo ng kamay sa akin. Siksiyaw yun. Xiao Jiazhu, matagal na kitang hinihintay. Sige, badayin mo. Nag-aatake sa akin dito sa Jinshui. Pagod na ba kayong mabuhay? Tagadaban kami. Hindi kami sakop ng mga patakaran ng Jinshui. May nagutos sa amin na dalhin ka. Trabaho lang ito, makiisa ka na. Huwag tumakbo! Tigil! Patayin ninyo siya! Nagpalit lang ang damit, natatakot na agad. Lahat sabay na! Ipakita natin sa Jinshui kung ano ang kaya ng mga tagadaban. Yun, labag sa patakaran. Kapatid. Rati kang nam. Pagtakam. Bukas, ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Xiao. Kunadat mo kaon nun. Tiisin mo muna. Hindi ko inaasahan dito sa Jinshui. May mga ngahas pang lumapit sa akin. Xiao Feng, kung ganyan, ikaw na lang ang maging pinuno ng pamilyang Xiao. Kuya, huwag kang nagbibiro. Hindi ko gustong maging pinuno ng pamilyang Xiao. Bakit? Hindi ka ba interesado? Kuya, anong nangyari sa iyo ngayon? Anong ibig mo sabihin? Nakalimutan mo na ba ang pangako natin noon? Hindi. Hoy, baka! Tumigil ka nga! Nakasama ka pa sa akin, malas talaga. Basura ka lang naman, saksakan ka ng malas. Kuya! Kain na! Para sa'yo lahat yan! Iniigutom si Kuya! Kuya, magkasama tayo sa lahat. Hati tayo palagi. Mula noon, hati kami sa lahat. Kahit sa bayad sa eskwela, pagpapalitan kami ng isang araw. Hanggang ngayon, naging pinuno ako ng pamilyang Xiao. Kangalinaw yun sa nabramas mo. Dinri kayo pa araw. Xiao Feng, ang lahat ng tagumpay ng pamilyang Xiao ngayon dahil sa iyo. Bukas, ikaw na ang maging pinuno ng pamilyang Xiao. Kuya, bukas. Mayroon akong napakahalagang laban sa boxing bukas. Sige na. Kung ganon, hintayin natin. Ang bakasyon, ang plano, ay dapat na magsimula. Kuya, huwag mo akong sisihin. Ang laban na ito, kailangan kong talunin ang sarili ko.
Fengji! Xiao Feng. Sexy nila ko, kailangan maghating ka gusto. Kung hindi, yung mga tanga doon sa labas ng kanilang pera. Xiao Feng! Nazimutan mo na ba? Alam mo ba kung paano ka dapat magsasasuntok na yun? Huh? Xiao Feng, tapos na ang iyong winning streak. Ako ang tunay na boxing champion. Sige na, 80 sunod na panalo, nandito na ang natitira mong bayad. Malaking tulong mo sa akin para kumita. Nasaan si Lu Cheng? Lu Cheng. Ito na ang tanong sa kanya. Tanungin mo na siya. Buti na nga walang nangyari sa'yo. Uwi na tayo. Sino ang uwi sa iyo? Sa bahay ni Weiji ako uwi. Xiao Feng, tanga ka ba o naive lang talaga? Hindi mo naman talaga akalaing totoo ang nararamdaman ko sa iyo, di ba? Akala mo ba talagang magugustuhan kita ng isang Lucheng tulad mo na palaaway? Palaaway? Xiao Feng, nakakatuwa ka talaga sa kahangalan mo. Magkano ba ang kikitain mo bilang hari ng laban sa ilalim? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ang tunay na lalaking may klase ay katulad ni Kuya Wei. Kahit pa 80 panalo mo, 100, 1,000. Mas malaki pa ba iyon sa isang beses na kita ni Kuya Wei? Iba-iba ang landas ng bawat tao. Xiao Feng, kahit na naputol na ang iyong streak, ang record mong 80 sunod-sunod na panalo ay makapangyarihan pa rin sa ring. Sa hinaharap. Kung papayag kang makipagtulungan sa akin, marami tayong pera na kikitain, hindi ba? At saka, Katulungan. Kaya pala iyon ang layunin mo mula pa simula. Gusto mong makipagtulungan sa inyo ng dalawang traidor. panaginip ka! Xiao Feng, bakit hindi ka pa rin nakakaintindi? Hindi ako ang nagmamakaawa sa iyo. Ikaw ang nagmamakaawa sa akin. Kung ikukalat ko na nagsabwat ka sa mga laban, mananatili ka pa ba sa industriya? Aso kang nakakadena, wala nang mapupuntahan at nakikipagtalo ka pa sa akin. Tingnan natin kung mapoprotektahan mo pa ang iyong kabuhayan. Kung siya mahang gagawin na. Buhay ko na. Xiao Feng, ikaw ang nagsabi niyan, huwag kang magsisi. Kinling? Bakit nandito ka? Paano ito nangyari? Kamukha talaga. Ikaw si Xiao Feng, hindi ba? Sinugo ako ng amo para hanapin ka. Bosyo, hindi sasabihin ko sino man mayroon akong pagiran. Ang amo. Patay na. Ano ang sinabi mo? Patay na ang kuya ko. Habang pauwi ang aming pinuno. Tsaka nakita ko mismo, pinutulan nila ng leeg sa bangka. Tiyak na binayaran ng isa sa mga pamilya ng Jinshui ang mga hayop na iyon para pahirapan ang aming pinuno. Ano nangyari ito? Kung hindi lang ako. Na pumilit sa laban na iyon. Pinaraw nila. At hindi sana namatay ang kuya ko. Kahit malala ang sugat ko, nagawa ko pa rin tumakas sa kanila. Xiao Feng, bags mo ay ilup sa akin ang aming pinuno na hindi maaaring mawala ng lider ang pamilyang Xiao. Ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Xiao. Ipinasa niya sa iyo. Alam na ng asawa ng aming pinuno ang balita. Hanapin natin siya para pag-usapan ang susunod na gagawin. Hindi. Ano? Hindi tayo magpupunta para pag-usapan ng libing. At si Xiao Feng ay hindi tatanggap ng posisyon ng pinuno. Xiao Feng, kakakontrolin lang ng pamilyang Xiao. Sa 4 na pamilya, delikado pa ang sitwasyon ngayon. Kung hindi ka harap, mahahati-hati at mawawasak ang pamilyang Xiao. Hiling, hindi mo ka pala naiintindihan. Sino man ang humali, mahulog sa pikat na tao nasa ito nito. Gagawin nila ang lahat para ibagsak ang pamilyang Xiao.
Dahil makapagligtas pa siya. Ay siksiyaw yun. Mula ngayon, ako na siksiyaw yun. Shan Wengan. Kuya Wei, grabe ang libing ng pinuno ng pamilyang Xiao. Talagang maringal. Siyempre, ang pamilyang Xiao ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jinshui. Ako lang, Kuya Wei, ang may imbitasyon para makapasok dito. Ha? Ang asawa ng pinuno, si Chukyu, bata pa pero balo na at hawak-hawak ang daan-daang bilyon. Talagang jackpot. Kuya Wei, Bakit ka nagreklamo? Tignan mo muna ang sarili mo. Sino ka ba para mainggit sa asawa ng pinuno? ikaw ba si Xiaofeng? Akala ko pa sino, ikaw pala ang nakalusot dito. Ano? Ilang araw lang hindi nakita, nagpapagap na hindi mo ako kilala? Mukhang maayos naman ang damit ah. Saan mo naman pinagrentahan iyan? Xiaofeng, tigilan mo na ang arte. Kilala kita, kahit gaano ka pakaganda ang damit, hindi pa rin matatabunan ang amoy mo. Ikaw, isang hamak na boksingero, ano ang ginagawa mo sa libing ng pamilyang Xiao? Huwag mong isiping dahil Xiao din ang apelyido mo, kaanak ka na nila. Kilala ba kita? Saga, hikat na. Tayo na, oras na para mag-alay ng pakikiramay. Halika nga. Xiaofeng. Ano? Sinong Xiao Feng? Hindi mo pa alam ang pangalan ng pinuno ng pamilyang Xiao. Xiao yun. Tingnan mo mabuti bago ka magsalita. Ginang Chu, paumanhin po, mahina ang kanyang paningin. Magbaw na tayo. Aalis na kami agad. Yumuko ka. Ginang Chu, lumalakas po ang inyong loob. Ginang Chu, mali ba ang litrato na nakalagay doon? Mali ang litrato. Sinasabi mo bang hindi ko kilala ang sarili kong asawa at naglagay pa ng litrato ng iba sa kanyang libing? Napakakapal ng mukha. Lucheng, anong katangahan ang sinasabi mo? Chu Furen, hindi ganyan ang ibig sabihin ng babaeng ito. Ang babaeng ito, ikaw ang nagdala sa kanya? Chu Furen, alam ko ang kasalanan ko. Parusahan mo ako. Kaya ba? Mali ba talaga ang nakita ko? Hindi. Kilala kita. Kakasalubong ko lang ng isa na kamukha niya. Kasama ang nasa ikaas at yung isa na tinapon ko kanina. Siguradong kamay ka, Chufiren. Chufiren, hindi ako nagkamali. At nakita ko pa nga siya kanina. Ikaw! Putang! Ina ka! Kailan ka titigil? Inunta kita dito. Hindi para. Sirain ang okasyon. Kuya Wei! Alam mo naman, ikaw mismo ang nag-utos sa akin na ligawan siya. At, Kyoko! Hindi ko ba makikilala ang kanyang mukha? Ang litrato sa altar na iyan. Siya nga iyon! Chukyu, ngayon ko na naiintindihan, parang may tinatabong kerida si Xiao yun, ang pinuno ng angkan ng Xiao. Chukyu, ngayon ko lang naintindihan, ang pinuno ng Xiao family na si Xiao yun, may kinakipala pala siyang babae sa labas. At ngayon nagpunta pa yung babaeng iyon dito, hindi ba ito kahiyahiya sa lahat? Lawe, malaking regalo talaga ang dala mo para sa akin ah. Ganyang kalaking kasalanan ang ginawa ni Xiao yun. Bakit hindi ko alam? Obvious naman yan, di ba? Napakaraming bisita sa loob para sa libing. Sino ba ang nakaalam kung anong klaseng tao si Xiao yun? Ano yan? Ngayon gulo sa harapan, pinabayon ako. Zengshu, medyo may kinikilingan ka sa sinabi mo yan ah. Maraming babaeng naghahanap ng Xiao family sa buong mundo.
Kung basta-basta lang magsasabi na may relasyon sa aking asawa, walang katapusan ang mga karibal ko, si Chiu Qiu. Xiao Chu, tayong apat na pamilya, Zheng, Wang, Lin at Chu, nang sumali sa Xiao family. Kayo ng Chu family ang pinakamadaling na kumbinsi. Kung buhay pa ang iyong amang si Chu Lao, siguradong mas magpapagal pa si Xiao yun para makuha kayo. Ngayon, lahat tayo ay bahagi na ng apat na pamilya. Tio, natatakot lang ako na nabubulag ka na kay Xiao yun. Kung pagsama ng apat na pamilya sa ilalim ng Xiao family ay natural na landas ng mga mangyayari. Zheng Xiu, binanggit mo ulit ito ngayon. May reklamo ka ba sa Xiao family? Hindi. Pero ngayon na patay na si Xiao yun, hindi naman kami susunod sa isang babaeng katulad mo. Kahit ang babae ni Xiao yun, hindi mo pa napansin. Pag may lalaking nang inganyo sa iyo, baka mawasak mo pa ang buong Xiao family at ang apat na pamilya. Mukhang ang pag-ibig kay Xiao yun mo lang dahilan, Zheng Xiu. Ang totoo, gusto mo pala akong palayasin. Hay, huwag ganyan sabihin. Para din ito sa kinabukasan ng lahat ng pamilya. Sino ba ang magtitiwak ng kinabukasan ng kanilang pamilya sa isang babaeng hindi man lang namalayan ang kataksilan ng sariling asawa? Ang pagilan ng babaeng iyon ay patunay na panlabas ka lang kay Xiao yun. Walang tunay na relasyon. Kaya paano namin hahayaang lehitimong hawakan mo ang Xiao family? Walang katotohanan ang lahat ng sinasabi mo. Kung talagang kaya mo, patunayan mo sa harapan ng lahat na hindi totoo ito. Kung hindi, huwag mong asahang manuloko ka sa daan-daang panauhin na ito para sa libing ng Xiao family. Ako mismo, si Xiao yun ang papatunay. Sapat na ba? Ako mismo, si Xiao yun. Sapat na ba yun? Lao Zeng, ilang araw lang akong wala. Gusto mo na agad akong palitan. Ako, Siya talaga ang Xiao Jazz. Buhay pa si Xiao Jiachu. Hindi ba nga matanggihan ni Zheng Xiu? Tunay na kulay siya. Xiao Jiazu, bumalik na siya. Xiao yun? Paano yun posible? Hindi ba siya? Siya na naman! Tingnan ko na si ko at nakita ko na siya doon. Weije, tingnan mo mismo. Kung hindi siya si Xiao Feng, sino pa? Halos kamukha nga. Xiao Feng, ano ang ginagawa mo dito? Akala mo pwede kang pumasok dito? Sino ka ba talaga? Xiao Jiasu, ano ba talaga ang nangyayari dito? Sino ang dalawang tarong ito na nagdudulot ng gulo? Si Chiu Qiu ay kabilang sa aming apat na pamilya. Kung tatalikuran mo siya, hihingiin namin ang hustisya para sa kanya. Sino sila? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin? Hindi ko kilala ang dalawang ito. Biglang lumabas tapos sinabi nilang may sama sila sa akin. Lao Zeng, ikaw ba ang naghanap sa kanila para siraan ako? Hoy, Xiao Feng! Walang konsensya ka! Hindi mo na ako kilala ngayon ka noon! Isang pangit at masamang bibig na katulad mo, bakit ko papansinin? Lao Zeng, talagang akala mo makikikasama ako sa ganitong tao? Sino ang mga hayop na itong nagdudulot ng kahihiyan sa aming mga pamilya? Labay, itapon ninyo sila palabas! Patawad, Besu! Patawad, Jeff! Nagkamali ako ng tao! Nagkamali talaga ako! Maawa na kayo! Nandito na ako. Hiyap ka po ito nakakaraw. Napakainat naman niya. Baka alam na ng hipag ko kung sino talaga ako. Hindi possible ayon. Hindi naman ito ako nung beses na humalip ako sa kapatid ko. Hindi kailanman napansin ng hipag ko. Ano nangyari, Chichu? Ilang araw lang hindi nagkita, hindi mo na ako kilala? Hindi ka ba patay na? Bakit bumalik ka pa? Mukhang hindi pa siya makapaniwala na nabuhay muli ang kapatid ko. O kaya naman, hindi pa tagpad ko. Pagkatapos ng atake sa akin noon, sinabi ko kay Kinling na magpalaganap ng maling balita. Una, para makaiwas sa gulo. Pangalawa, gusto kong makita kung may mga tutong atake sa pamilyang Xiao. At tama nga ang hula ko. Lao Zeng, mukhang malaki ang tutol mo sa pagsasama ng Xiao sa apat na pamilya. Huwag mong salain ang ibig sabihin ko, Xiao Jeff. Ginawa ko ito para sa kapakanan ng pamilyang Xiao at ng apat na pamilya. Nisip na lang ang sawat yung isa ng pangalan ng pamilyang Xiao.
Sinasabi mo pa rin na para sa pamilyang Xiao ang ginawa mo. Sa tingin ko, gusto mo akong palitan. Huwag kang magsalita na walang basihan. Wala akong ganoong intensyon. Ikaw naman, ngayon lang nilamon ang aming 4 na pamilya ng Jinshui, tapos nagpanggap na patay, tapos buhay ka ulit. Anong palabas ito? Tigilan mo na! Ang Xiao Yun na ito ay malinaw na. Pick! Patay na si Xiao Yun. Anong nang lahat? Sinasabi mo ito si Xiao Yun. Patunayan mo! Sino kaya ang nagbigay ng lakas ng loob kay Lao Zeng? Para guluhin ang libing. Pala, nagkasabot na pala ang 3 pamilya ni na Zeng, Wang at Lin. Ano? Hindi ba sapat na patunay ang mukha ko? 10 araw na ang nakakaraan bago tapusin ang pagsasama. Tingnan mo, Caleb, sa 4 pamilya, ako kumuha ng isang bagay biyong katibayan. Iyon ang dahilan kung bakit sumuko ang 4 na pamilya sa Xiao. Maaring dayain ang hitsura, pero hindi ang sikreto. Kung hindi mo maibigay ang katibayan ngayon, huwag kang magreklamo kung magiging marahas kami. Tama! Ibigay ang katibayan. Kung magagawang iyon, taos pusong tatanggapin ko ang parusa. Mukhang kailangan pa kayong makakita ng patay bago maniwala. Sige, ibibigay ko ang token at tatanggapin ko ang parusa. Ngayon, nasa bingit na ng kamatayan ang ating 4 na pamilya. Matagal na tayong naghari rito sa Jinshui, ang 4 na pamilya. Bakit naman isang dayuhang pamilyang Xiao mag-aangkin lang ng ganoon? Kahit maubos ang lahat ng hawak ng pamilyang Lin, hindi ko papayagan si Xiao Yun na lamunin ang 4 na pamilya. Q. Kahit pinakabata ang pamilyang Chu, bahagi pa rin sila ng ating 4 na pamilya. Bilang pinuno ng pamilyang Chu, dapat kang lumaban. Huwag mong hayaang makahadlang ang iyong pagiging asawa ni Xiao Yun. Sa ating layunin, Kailangan kong abisuhan si Yunje. bukas na ang araw ng pagsasama ng 4 na pamilya sa pamilyang Xiao. Mag-aayos ako ng mga taong makakagulo sa seremonya para makita ni Xiao Yun kung sino kami. Amo, ano ang nangyari? Sinalakay kami ni Xiao Yun! Gusto ipakita sa akin ang kakayahan ninyo? Kayang-kaya ba iyan ng pamilyang Zeng? Gusto mo makipaglaro sa akin? Bakit ba hintayin ang bukas? Kukunin ko na ang clan emblem na ito bilang simbolo ng ating pagiging iisang pamilya. Maligayang pakikipagtulungan sa inyong lahat. Ito! Ikinatapuan ito ng 4 na pamilya. Paano siya nakapasok ng mag-isa? Sumatawang lang na yan, kakamali! Ninakaw na rin ang iba! Tapos na ang laban. Kung hindi ka makapagpakita ng token, huwag kang magreklamo kapag pinahirapan ka namin. Ang bagay nito ay alam ng 4 na pamilya, Zeng, Wang, Lin at Chu. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko ba ano? Kahit hindi mo pa nakita ang token, paano mo ibibigay? Umayos ka na agad. 10 araw lang ang nakakaraan, hindi ba kasama ko siya? Tingnan mo, kaba na ang iyong asawa. Para kanino ka pa nagpapanggap? Sa tingin ko, ang Xiao Yun na ito ay kirida ni Chukyu. Kaya nagpanggap siyang amo para dayain tayong lahat. Ahaha! Hoy raw, itali ninyo ang mapanlin lang na ito. Para sa pamilyang Xiao, para sa ating angkan. Bibiyakin ko ang mukha mong pick. Sige, attack! Sino kung sabi hindi ko makuha ang token? Isang tao hindi makapagpantay ng sariling clan emblem. Dilatan ninyo ng mata at tingnan ninyong mabuti ako. Basik Xiao Yun o hindi? Ang simbolo ng pamilya. Ito ang Xiao Jiaozu. 4 na pamilya lang at si Xiao Jiaozhu ang nakakaalam ng token na ito. Kung hindi siya si Xiao Yun, sino pa? Xiao Yun. Nabuhay mo na sa pagkamatay. Ano? Paano napunta sa kanya yun? Xiao Jiaozu, nakabalik ka na rin. Wala ni isang araw na hindi ka namin naiisip habang wala ka. Kasalanan namin na hindi ka namin nakilala. Nagkamali kami sa iyo. Handa-handa akong tatapin ng parusa. Pero, ang lugar na ikaw ngayon. Nakaligtas ang Jiaozhu at bumalik sa Xiao Jia. Ito ay isang nakagandang balita. Tani ko at mangyari na iwagan yung biwang. Nakabalik na ang Jiaozu mismo. Okay ko ba? Ayusin na, kailangan pa respeto. Si Mama Lahas? Ang libing ng Jiaozhu ng Xiao Jia.
Basta-basta pa inyong babago. Di mo. Ang tablet na ito, basta-basta ba ninyo itong maaalis? QQ, ano bang sinasabi mo? Tama! Nakabalik na ang Jaya Ozhu. Para saan pa ang tablet na yan? QQ, mukhang ayaw mong bumalik ang Jaya Ozhu. Para isang pa siya na mamatay agad? Tama na. Isa-isa kayong nagpapahirap kay EQ sa harap ko. Wala na ba kayong respeto sa akin? Alam ko kung bakit hindi kinikilala ni Chup Music Xiao yun. Alam ko kung bakit hindi ginagamit ni Chup Music Xiao yun. May hawak pa bang ebidensya si Lu Cheng para patunayan na hindi ako si Xiao yun? Lucheng, anong pinagkakaabalahan mo? Hindi ka pa ba nasiyahan sa parusang natanggap natin? Chu Firen, hindi mo tinatanggap ang pagkakakilanlan niya dahil sa akin, hindi ba? Ikaw. Ano ang pakialam mo dito? Ikaw ang asawa ng pinuno ng pamilya Xiao, ulo ng pamilya Chu. Nahiya ka siguro dahil linakaw ko ang lalaki mo, di ba? Kaguhin mo ba ang lahat ng taong nandito? Chu Firen, napakalaki ng kakapal ng mukha mo. Nagbiruan lang kami ng Xiao Jiasu. Babae kang tulad mo, hindi mo kailangan makananatili ang puso ng isang lalaki. Naiintindihan mo ba? Yun, Judge, naulog talaga ako noon. Tinakot ako ng bastos na iyon sa ibaba. Takot akong mapabangga ka, kaya sumama ako sa kanyang plano. Lucheng! Ito, ano sabi mo? Kaptibarang yan! Nandito lang ang puso ko para sa'yo. Nang wala ka, bawat araw at gabi naiisip kita. Gusto ko lang makapaghingi ng tawad. Kilala ba kita? Kahit may sama ng loob ka sa akin at ayaw mong kilalanin ako, okay lang. Basta masaya ka, masaya na ako. Ang mga maliit mong pakana, mabubula ka lang sa ordinaryong tao. Pumunta ka sa libing ng aking asawa at nagpakita ka ng kabastusan sa harap ng lahat ng bisita. Tanga ba ang tingin mo sa amin? Ito, mahanda at angit. Akala mo ba dahil nasa likod mo ang pamilya Xiao ay magagawa mo na ang lahat? Kung isang araw papalitin niya ako sa iyo, ako ay... Palitan si EQ. Ikaw! Ikaw! Loko ko ba? Hindi ka pa ba nasiyahan? Sa gulo na nagawa mo! Jesu, nagkamali talaga kami. Pakiusap, huwag na kayong magalit. Aalis na kami agad, aalis na kami. Halina, umalis na! Ang Jayasu ay bumait na. Masaya ang lahat, hindi ba? Di kami Jesu at kami asawag ka na sa mga magdiway. Talagang ipinagdiriwang. Buhay ba ako sa una ako? Sandali lang. Alahas kasway ako, si Xiaolun. At aalis ka na lang ganyan? Xiao Jiazu, ano ba yan? Bakit mo nasasabi iyon? Palidi ay mas susunod yung ukos. Tayo kami ang asumahang losin nyo. Mama! Xiao Jiazu, gusto lang naming matiyak ang inyong pagkakakilanlan para maiwasan ang anumang pagkakamali. Xiao Jiasu, lubos po kaming gumagalang sa inyo. Naging mainit lang kami pagdating sa pagpapatunay ng inyong pagkakakilanlan. Kaya naman, sana po ay maunawaan ninyo kami. Lozin, nagkalat ka ng chismis na may away kami ni Chupyu para persahin siyang isuko ang posisyon ng Chayashu. Makiisa ka sa tatlong pamilya para salakayin ang aking pagkakakilanlan bilang Xiao yun. At kahit sino kung walang kwentang tao ang magsalita, paniniwalaan mo agad. Hindi pa ba yun makakasakit? Lawang pinasipitahin mo ang aking pagkakakilanlan bilang Xiao yun, okay pa? Pero inadmit mo pang bumalik ang pamilyang Xiao mula sa labas ng lugar. Malinaw na hindi ka sang-ayon na ang pamilyang Xiao ang nangunguna sa inyo. Hindi naman ko. At ikaw, Laolin, ikaw ang pinakabobo sa lahat. Palipat-lipat ka sa kung saan may kalamangan, okay pa? Pero sinabing pegi ako at nagpalit ng mukha para pagagayahin siya. Mayroon ka bang kahit konting sentido komún? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka bang maging Jayashu ng pamilyang Lin? Tama ang sinabi ni Xiao Jesu. Walang kwenta talaga itong apat na pamilya. Kung ako ang Jesu ng pamilyang Xiao, patayin ko na silang lahat. Mga palaro mo lang hiya, karapat dapat silang mamatay. Ang na yung gamit kami. Pasahan mo ang kumilero. Ieki, dahil ginawa ninyo ito para sa kabutihan ng inyong mga pamilya, patatawarin ko na kayo ngayon. Bilang parusa, kalahati ng negosyo ng bawat isa sa inyong mga pamilya. Ibibigay sa pamilyang Chiu. Mula ngayon, ang pamilyang Chiu ang magiging pinakamataas sa apat na pamilya. Mayroon ba kayong tutol? Susundin po namin. Salamat, Jesu. Dapat ay hindi na kita isinama. Nasira mo ang lahat ng aking plano. Kung hindi sa iyo, matagal na sana akong makalapit kay Xiao Jiasu. Weije, bakit ka nagmamadali? Kung gusto mong makalapit sa pamilyang Xiao, kaya ko ring tulungan ka, di ba? Ikaw, Nakita ko na ang tunay na sitwasyon. Wala ka parang alam, di ba? Simula sa umpisa hanggang sa katapusan, iisa lang ang Xiao yun.
Ibig sabihin, si Xiao Feng ay si Xiao Yun? Ayaw lang niyang aminin ang aming relasyon sa harap ng napakaraming tao. Yun lang. Kung gusto mong makalapit sa pamilyang Xiao, aagawin ko siya sa kamay ni Chukyu. Ayos na, diba? Hindi ka ba patay? Bakit bumalik ka pa? Mukhang hindi pa niya matanggap na nabuhay muli ang kuya. O kaya naman, mas gusto pa niyang patay ang kuya. Sa libing, kakaiba na ang ugali ng misis. Dali namin sa akin. Labis pa siyang nagingat sa akin. Para makapag-imbestiga bilang kuya, kailangan ko munang lampasan siya. Pero, paano ko malalaman kung sino siya? Kaibigan o kaaway? Akiyaw, alam ko hindi mo pa maunawaan kung bakit matagal ako walang pakikipag-ugnayan sa'yo. Hindi ko may paliwanag ngayon, pero nandito na ako, totoo. Tungkol sa nangyari ngayon, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Pero hindi ngayon. Xiao Yun, alam mo ba kung gaano kita na-miss? Akiyaw! Kailangan kong maging kuya. Maging Xiao Yun. Pero, hindi ako siya. Akiyaw, kahit nagpanggap akong patay para magtago, mayroon pa rin akong side effects sa katawan, kaya sa ngayon hindi tayo dapat. Pasensya na. Okay lang. Basta nandito ka na, masaya na ako. Marami na kaming beses na nagpalit ng katawan ng kuya. Pero hindi ko pa nakita ang misis na ganito kamainit. Siya ba? May kakaiba ba sa kanya? Gabing-gabi na, saan ka pupunta? Xiao Feng, ano na ang susunod nating hakbang? Ang tatlong pamilyang Zeng, Wang at Lin, personal kong binasto sa libing. Hindi sila maglalabos mo sa malapit na panahon. Napakalakas ng mukha ng tatlong pamilyang iyon. Kakasakop lang sila ng pamilyang Xiao. Pagkamatay ng pinuno, gumagawa na agad ng gulo. Sa tingin mo, sino ang nabigay sa nila ng lakas ng loob para doon yun? Anong ibig mo sabihin? Ang pinuno, ang apat na tatlong pamilya. Pinagplanuhan nilang patayin. Balikipid na pagpatay. Hinling, ikaw lang ang mag-imbestiga kung ano ang pinagtapak pa ng apat na dakilang pamilya. At ako naman. Ang hipag mo na si Chukyu. Bakit siya nagtatago ng kutsilyo? At palagi siyang lumalabas sa kalagitnaan ng gabi ngayon. Ikaw naman muna kaya. Ito ay... Tiwala pa rin ko sa akin lang sa tukan. Hindi ba lahat na nasa paligid ko ay bahagi ng black market? Anong ginagawa niya dito?
Hoy, anong ginagawa mo? Saan ka nang galing, Taga? Ano ang ginagawa mo dito? Nagtatago-tago pa. Ano mo ba kung kanino itong gura ito? Naglilipat-lipat dito na para sa sarili mong bahay. Ano? Naghahanap lang ako ng lugar para uminom. Makikialam pa kayo. Ikaw! Hoy, ulol, akala mo ba tanga kami? Matagal na kaming nagbabantay dito. Kilala na namin kung sino ang talagang inom at sino ang may masamang balak. Ikaw, mukhang hindi ka magandang tao. Mas bitak na! Anong layunin mo dito? Bakit ka nandito? Natalaha ko ko kay Mikilos. Ang matayuan ko. Hindi kayo makaya magtuloy sa akin. Ay! Bakit bumuhi? Ay! Nanlaban ka pa! Putangina! Hintay, may training itong bata at handa siyang dumating dito. Pare, parang siya yung boxing champion na walang natalo sa 80 laban sa underground. Itong black market ay katabi lang ng boxing ring. Mas nabuti kung hindi mo papaprofile. Pakita, galing mo. Ay, bulawan ko na. Hindi niyo ako makaraw tapos sahang pa kayo. Umalis na kayo. Ako! Kung mabalansuan mali ko. Sabay tayong dalawa, hindi pa rin natin siya makatalo. Akala niya makakatapat siya sa champion nung 80 beses na nanalo. Beer, ang hindi naman niya, hindi siya yung underground champion. Madilim kaya nagkamali lang ako. Hindi ko kilala kung sino ang champion na binabanggit ninyo. Pero ang Genshui area na ito, alam kung sino ang naghahari dito. Kayo dalawa, vlog pa kayo. Nalaban pa kayo sa pinuno ng Xiao family. Pinuno ng Xiao family. Ikaw ang pinuno ng Angkan Xiao. Tama! Dalawang bantay na walang utak. Kilala na ninyo ako, lumayas na kayo. Anga ka, pero ginagamit mo rin ang pangalan ng Angkan Xiao para malako. Pero kung matalino ka man, bakit nagpapanggap ang si Xiao yun? Pinuno ng Angkan Xiao dito sa black market ng Jinshui. Nasiraan ka na ba ng ulo? Alam mo ba kung sino ang nagmamayari ng black market na ito? Anong pakialam ko? Kahit sinong kuhanin mo sa loob ng pintuan na iyon, biyembro ng mga kilalang pamilya sa Jinshui. Isang kilos lang nila, patay ka na. Ako si Xiao yun. Sino sa Jinshui ang makakagalaw sa akin? Gago ka. Xiao yun. Eh bata, huwag mong sabihin hindi kita binanggitan. Ang black market ng Jinshui ay pag-aari ng Angkan Xiao. Ang mga kliyente dito pumupunta dahil sa pangalan ng Angkan Xiao. Ang lahat ng kalakalan dito, kontrolado ng Angkan Xiao. Sinasabi mong ikaw si Xiao yun, pinuno ng Angkan Xiao, pero wala kang alam sa sarili mong negosyo. Sinasabi niya pinuno siya ng Angkan Xiao. Kung ganoon, ako naman lang ang pinuno ng Angkan Xiao. Angkan Xiao. Kuya, magkasama kami lahat, sumagot ng mga sama. Kung mayroon ako, mayroon ka rin. Hindi mo ba? Natin noon. Hindi. Bukas, ikaw naman ang magiging pinuno ng Angkan Xiao. Kuya, palagi tayong nagpapalit. Pagkala lang. Pero tungkol sa black market ng Jinshui, wala akong alam kahit kaunti. Ba, sinadya mo itong itago sa akin. Hindi mo alam kung sino ang pinakamalaking ponder sa likod ng black market. Tapos nagpapanggap ang Xiao yun dito sa aming harapan. Kuya, huwag nang mag-aksaya ng oras sa hangal na ito. Baka espiya siya na pinadala ng ibang grupo. Eh, ipapaalis na lang natin siya. Baka pa may reward tayo. Atakihin siya. Patayin ang peking Xiao yun na ito. Tikyo! Ikaw na naman, Wei. Yang Zong, mukhang marunong ka talaga. Kuya Wei, dumating ka sa tamang oras. Nagpapanggap kung tanga na ito na siya si Xiao yun. Eh hindi niya alam na ang pamilyang Xiao ang magsusuporta sa amin. Tama! Mabagat sa may tao, tinaman. Wala siyang alam, nagpapanggap pa. Siya! Nagpapanggap, sinabi mo. Sinang buwasin na naibagan ang mga batang kami ng Xiao. Sa sinuman, Kuya Wei, gusto lang naming ipakita sa kanya kung gaano siya katanga, kaya nagsalita ako ng kaunti. ito, taray ko, alam ko yung sinabi. Walang kwenta at napakakapalmoks ninyo. Sino kayo para banggitin ang pamilyang Xiao? Nangangahas kayong galawin ang pinuno ng pamilyang Xiao. Kuya Wei, hindi namin binanggit ang pinuno. Ang tinutukoy namin ay itong hambog na tanga. Mga walang silbing hayop kayo lahat. Dahil lang ako nagkabang nyo, pero nagdala kayong problema sa akin. Pinuno. Dapat akong parusahan. Huli kaming dumating, paumanhin po sa abala, Pinuno. Pinuno! Hindi kaya. Siya talaga ang pinuno ng pamilya Xiao. Si Xiao yun. Isa lang tao, malas malahagap ako sa siya yun. Ibig mo sabihin, si Ofeng kasi siya yun. Si Ofeng kasi siya yun. Ginagyan mo sa kumbawa kaya sa pwesto. Uli man unya na magkakakilan man. Mas mabuting huwag ko munang siyain. Tapos naman itong naon ka ako anak ako hindi pa problema sa akin. Punyeta, malas talaga. Wait, ikaw ba? Pakiam ka ba? Wala siyang alam sa mga lihim ng pamilya Xiao. Paano siya magiging pinuno? Ikaw!
Walang kwentang hayop! Tumahimik ka na! Pinuno na pamilit siya ay abala sa napakaraming bagay. Tayo! Hindi man lang tayo karapat dapat mapansin ka. Pero Mikyo, hindi kami matandaan. Wala namang kakaibang sayo, di ba? Pinuno, itong dalawang kasamahan ko ay sanay na maging bastos, kaya... Let's dahil, pausahan ko sila. Pinuno, patawarin po ninyo ako. Talagang kamangmangan ko ito. Pinuno! Alag na ang aking pagkakamali. Galaw ko. Itong dalawang gulag na tanga, parusahan mo sila kung paano mo gusto. Pero bakit hindi ko alam na may kaugnayan para ang black market sa pamilya Xiao? Pinuno, hindi po ninyo narinig? Kung hindi ako nagkakamali. Underground fighting ring sa tabi, ikaw rin ang namamahala doon, di ba? Malaking kita mo sa mga labang iyon. At ang black market mo, maayos na maayos ang takbo. Sino ba talaga ang nasa likod mo? Pinuno, mahirap ipaliwanag sa iyo ngayon agad-agad. Ganito na lang, isasama kita sa isang tao. Pagkafita mo sa kanya, maunawaan mo na ang lahat. Tara na. Pinunog Xiao. Doon mo makahanap ang sagot sa iyong mga katanungan. Q. QQ. Ito, kapalaman sa likod ng black market. Ikaw talaga. Kasi napabati na. May kinalaman ka rin. Anong pagkakataon nagkita tayo dito? Ikaw, gabing-gabi na, kasama mo pang maraming tao. Ano bang ginagawa ko nang hindi ko alam? Ako pa ang dapat magtanong yan sa iyo. Bakit? Hating gabi na. Pabuna ka pala yung seksyon ng trabaho. Ikaw mismo ang nag-utos sa akin na pangalagaan ang black market. Bakit? Nakalimutan na ba? Ako, Nga, maraming trabaho ang asawa ko. Abala na nga siya sa 4 na pamilya. Tapos may pagkakataon pa siyang alalahanin itong lihim na negosyo. Ikaw, sabi ng bantay sa labas, ito ay pag-aari ng pamilya Xiao. Bakit hindi ko maalala? Nag-invest ako dito. Ang Jinshi Black Market ay negosyong nakadugtong sa 4 na pamilya. Kumita ng malaki ang Zeng, Wang at Lin dito. Pero hindi nila inisip na ng bahagi ang pamilya namin at Chu. Ngayon na nasa pamilya Xiao na ito, nag-utos ka sa akin na pangasiwaan lahat, kaya kailangan ko talagang bantayan ito. Ang asawa ko ay napakahusay, kaya ang pinakamatabang karne ay dapat ibigay sa iyo. Xiao yun, hindi ganyan ang sinabi mo sa akin noon. Itong bulong na ito, ikaw na ang bahala. Mahal ko, parang malaki ang pagkalimot mo. O baka, hindi ka talaga si Xiao yun. Kaya wala kang alam tungkol sa lahat ng nangyayari dito. Laugo, parang makalimot ka na ng makalimot. O baka hindi ka talaga si Xiao yun. Kuya, kailangan pa bang sumabak sa laban? Muntik na maputol ang 80 sunod na panalo ko. Swerte na lang at baguhan ang kalaban. Medyo stress lang ako ngayon. Pero kapit ka sa loob. Hindi ba ilising kilala ng pamilya Xiao ang 4 na pangunahing pamilya? Kapag nangyari yun, magiging pinakamalakas ang Xiao sa Jinshi. Anong dapat katakutan? Xiao Feng. Handaan mo ito. Dahil may yingsi ko na liwanag. Mukhang maayos at maliwanag ang pag-angkop sa 4 na pamilya. Pero kasama rin ang lahat ng dumi sa likod nila. Tandaan mo, ay sila sa facilities. Pero may buhay sa dito. Huwag kang gagalaw dyan. Alam mo na ang posisyon ko. Noon, inisip ko na marumi ang black market kaya hindi ko na pinag-isipan pa. Ikaw na ang bahala dyan. Walang siyo. Ibig sabihin, plano mong isara ang black market.
Ako, Isasara ang black market. hindi mo ba napansin? Mula nang magpasya kang isara ang black market. Paulit-ulit na. May nagpapadala ng mga taong pumapatay sa'yo. Kaya pala inatake ako noon dahil sa desisyon kong isara ang black market. Sa negosyo, palagi ang pera ang hari. Kung hindi dahil sa napakaraming interes, sino ba ang mga has na galawin ka sa black market? Ngayon ko na naintindihan kung bakit biglang hinalas ng mga pamilya Zeng, Wang at Lin ang pamilya Chu. Dahil ako, si Xiao yon ang humipo ng kanilang negosyo. Mukhang itinago ng kuya ko ang black market para hindi ako makialam. Para protektahan ako. Alam ko na kung sino ang dapat kong harapin. Xiao yun. Bago ka gumawa ng hakbang, may isang order. Ikaw lang ang makakapag-deliver nito. Anong order? Kailangan nga kinuha ng pamilya Xiao mismo ang mag-deliver. Isang malaking kliyente sa border ng Jinshi, matagal lang customer ng pamilya Xiao. Bagong kasunduan lang ang ginawa ng pamilya Xiao sa kanya, kaya mas mabuting mapanatiling maayos ang relasyon. Upo-upo lang ang magtapatan. Bilang pinungang pamilya Xiao, kailangan mong igalang siya. Kinuha na ng pamilya Xiao ang napangunahing angkan. May malaking kliyente sa hangganan ng Jinshi. Magdaagan. Kailangan ko mismo ang magdala ng regalo. Bakit ikaw ang kasama ko sa biyaheng ito? Alam naman ng lahat na mapanganib ito. Sa buong pamilya Xiao, sino pa ang handang samahan ka maliban sa akin? Pagkakataon ko ito para makasama si Xiao yun ng mag-isa. Bakit sa pamilya Xiao, iiyak na kung kami ito, Fudan. Yun, Judge, taos puso naman akong pumunta. Parang ako pa ang pabigat sa iyo, ah. Nakabera ako magsao tayo. Una sa lahat, ang kliyenteng ito ay hari sa Jinshi. Matagal na siyang naghahari sa hangganan ng Jinshi, nanununog, pumapatay at nagnanakaw. Kinakatawan ko ang pamilya Xiao sa pagbisitang ito. Para ipakita ang katapatan namin sa pakikipagtulungan pagkatapos na makuha ang black market. Hindi ito bakasyon. Ang pinakamahalagang kayamanan ng 4 na angkan na ginawa namin ay kailangan kong personal na ibigay sa kanila. Huwag kang mag-iisip na masama. Hay nako, yun, Jeje. Anong uri ng tao sa tingin mo ako? Andito na tayo. Wala pa. Dito. Dito talaga? Kuya, sa susunod na biyahe sa barko, pwede bang sabihan mo ako ng maaga? Handa ka na ba? Ano? Kailangan pa bakit ang pagsilbihan? Sa pamilya ka naman ako. Mga tao sila ng kliyente. Bakit parang pamilyar sila sa akin? Kailangan ko talagang magpakita ng maganda kay Xiao yun. Yun, Jedge, huwag kang mag-alala. Makikipag-usap ang pinakahusay ng ginagawa ko. Parang kamakailan lang may labanan dito. Hindi tama. Hindi sila taga-Gentry. Imposible na sila magpao ng kliyente. Yun, Jedge, nakausap ko na sila. Tumatanil. Mga bagong kaibigan, may kailangan ba kayo sa akin? Kaibigan, naparito kami ngayon dahil may mahalagang bagay kaming. Lucheng, bumalik ka! Magandang pagkakataon na ang dating mo. Kung mahalaga ang usapan, halika na sa loob, mag-usap tayo ng maayos. Sa loob. Hindi na kailangan. Sir, naparito kami ngayon para magbigay ng regalo. Oh! Regalo? Lucheng! Tumahimik ka.
Hindi siya ang si PNB na nakayap natin. Kaibigan, kilala ko ng mabuti ang malaking kliyente. Kung gusto ninyong magbigay ng regalo sa kanya, sumama kayo sa akin. May reklamo ba? Ito ang atas ng ate ko, kaya kahit sa pinakamasamang lugar, haharapin ko. Inanapin ko ang laro ang gusto mong laruin. Matandang hayop. May naghahanap sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang malaking kliyenteng hinahanap ninyo. Mga walang kwenta ba? Bulo ba kayo? Matandang sinaya na mabaho at marumi. Paano kami magbibigay ng regalo sa ganitong tao? Later. Niloloko niyo kami? Niloloko ninyo kami, no? Bakit ko kayo lulukuhin? eh? Sagutin mo ako. Anong mapapala sa pagloko-loko sa mga patay? Lakad! Kanya-kanya kayong maghanap ng lugar. Humukay ng butas, yan na ang magiging libingan ninyo. Narinig ko na. Anak, nagbibigay ng regalo sa ama. Bakit? Gusto mo bang maging tatay mo ako? Gusto mong mamatay? Hoy, kuya! Kuya, kausapin natin ito ng maayos. Nagdadala lang ako ng regalo. Hindi ko alam na makikilala kita dito. Ayaw ko pang mamatay. Kuya! Lahat mo ang sabihin mo, susundin ko. Huwag mo kapatayin, please. Kahit ano. CJ. Unahin ko muna ang mga kapatid ko. Tapos ibebenta kita sa black market para kumita. Bitiwan siya! Bakit? Gustong iligtas siya. Kanina pa kasi ang ingay-ingay mo. Para kang may tapang, di ba? Wala akong kinalaman dito at hindi ko gustong makialam. Mag-usap tayo. Pakawalan ninyo kaming dalawa, ikaw ang magtakda ng kondisyon. Papayag ako sa lahat. Mga kapatid, sabi niya kami ang magtakda ng kondisyon. Naniniwala kayo? Kuya, huwag ka maniniwala sa tawag galing si Jesui. Matayo sila, mapangimlang. Kung gusto mong magbigay, kaya mo bang ibigay sa bawat isa sa amin ng isang gusali? Kaya. CJ. Una, hindi ako galing sa Jinshui. Pangalawa, kung sasama kayo sa akin sa Jinshui, hindi lang isang gusali. Isang buong kalye, ibibigay ko sa inyo. Kuya, sino ba ang hindi marunong maghambog? O tayong maniniwala sa kanya? CJ, kasuin ko kayo. Pero, kung ninyong akalaing tanga kami, kung ganoon kakagaling, bakit kailangan pang magdala ng regalo sa matandang iyon? Ibigay ninyo sa akin ang inyong mahalagang bagay. Pwede na siyang umalis. Hayaan siyang bumalik at kumuha ng pera para iligtas ka. Kuya, pag next saya. Ito pala ang pinakamahalagang kayamanan ng apat na pamilya. At ito naman, ano ito? Ang pendant na ito, nakuha ko sa pakikipagnegosyo sa mga taga-Jinshui. Ha? Kung nasabi ba kayo? Mga mandaragdag ang lahat ng taga-Jinshui. Iba. Balatan sila ng buhay. Iluto at ipakain sa aso. Sandali, hindi ito possible. May pagkakamali ito. Kuya, kausapin natin ng maayos. Ang grabing pendant ng apat na pamilya. Iisa lang, paano ito magiging peke? Kuya yun, ang kamay mo. Tigil! Sino ba ito? Ay, pwede po sa nagayag siya sa aking mga kasamahan. Pamilya siya ng Jinshui. Narinig mo na ba?
Natakot ka na nang marinig ang siyaw. Kaming dalawa, binugbog ninyo. Gusto pa ba ninyong manatili sa Jinshui? Alam ba ninyo kung sino ako? Kami ay mga taga-Daban. Daban? Sila na naman. Kilala namin ng mabuti ang pamilya Xiao. Paano, Rizal? Kilala. May hindi pa natatatakot sa pamilya Xiao sa Jinshui. Meron. Kami, mga taga-Daban. Hindi kami nasasaklaw ng batas ng Jinshui. May nag-utos sa amin na dukutin ka. May bayad mo trabaho. Pakiisa ka na lang. Natakot na agad. Sabay-sabay na. Ipakita natin si Jinshui kung gaano kalakas ang mga taga-Daban. Ang mga gustong pumatay sa akin kay Xiao yun. Sila rin mga Daban iyon. Ano? Sinabi mong mga tao ng Daban ang nanira sa iyo noon. Walang patakaran ang mga taong iyon, marami silang paraan. Para sa mga desperadong taong iyon, mahirap magtakot gamit ng kapangalan ng pamilyang Xiao. Kung mananatili ako hindi po kasama si Xiao yun, ang lumanakan na ako sa kamatayan. Sa ganitong sitwasyon, ang mahalaga ay hakligtasan. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Grabe! Anong gagawin mo? Bitiwan siya. Huwag mag-alala. Pareho kayong dalawa may kasalanan. Nakita kong taon pa yan, Xiao. Sisiguruhin kung bibigyan ko sila ng espesyal na pagtrato. Kung may problema ka, sa akin mo lang ito idiretso. Huwag mong isama ang iba. Kanbanzyo, at kami ng Daban ay magkakapatid, iisang pamilya. Iisang pamilya. Magkakapatid. Akala ko pa naman sino itong napaka-aroganting grupo. Mga bayani pala ng pamilyang Xiao. Kilala mo ba ang pamilyang Xiao? Siyempre naman. Ang negosyo namin ng Daban ay posible dahil sa suporta ng pamilyang Xiao. Pamilya. Ibig sabihin, espesyal ang relasyon ni Wuta sa pamilyang Xiao. Ang mastermind na nag-utos sa mga taong Daban na ito. Ang pamilyang Xiao. Tauhan! Kadangmin! Hindi ko inakala na makikilala ko ang mga kapatid ng pamilyang Xiao dito. Kailangan nating ipagdiwang ito ng maayos. Ano na naman ang ginagawa mo? Kakasuntukan lang natin tapos ngayon magkaibigan na tayo. Pamilyang Xiao, hindi ko alam na ganito kagaling umaban ang iyong kapatid. Ang mga tao ng Daban ay gumagala sa iyo. Napala! Kung regalo ito ng kapamilya, kailangan kong tanggapin. Sabi mo kanina pang maramihang binili mo iyan, di ba? Hay, malawak ang mundo, maraming magkakaparehong bagay. Bihira ang ganitong uri ng jade sa Jinshui. Baka naghanap pa ang kapamilya ko sa ibang lugar. Halina, uminom tayo. Kapit Wesla, pag-iyato malas pinapagawin. Takay ba? Sabi nila mga kaibigan tayo, di ba? Hindi ko siya kilala. May isa sa pamilyang Xiao ang lihim na nakikipag-ugnaya sa kanila. Wala akong kalambuhon. Paumanhin kapatid. Sino ka sa pamilyang Xiao? Si Yenji ay pinuno ng pamilyang Xiao. Kung gusto ninyong makipagnegosyo sa Xiao, dapat kayong magalang sa kanya. Pinuno ng pamilyang Xiao. Ah, nga, at si Yunji pa ang lalaki ko. Huwag ninyong pakialaman ako kung hindi. Ikaw, paano ka magiging pinuno ng pamilyang Xiao? Hindi ka maaaring maging pinuno ng pamilyang Xiao. Sabihin mo, sino ka talaga? Muta, anong kabaliwan yan? Kaibigan mo ako kanina, tapos biglang may itinutuok kang kutsilyo sa leg ko. Hindi ako Xiao yun, ikaw ba? Nga, Kuya Wuta, may pagkakamali siguro to. Mapapatunayan ko, siya nga si Xiao yun. Harap doon sa sarili ko. Nakita niya ang butas sa kwento ko. Hindi ko na sana sinabi yun. Wuta, siya talaga si Xiao yun. Hindi ako asawa niya, ex-girlfriend ako. Ex-girlfriend nga. Tumahimik ka! Lumuhod ka! Wala kang pakialam dito, Gaga. Hindi siya si Xiao yun. Hindi na nabikmaan siya. Kilala ninyo? Si Xiao yun. Siyempre, kami ng Daban. Matagal na kaming malapit sa pamilyang Xiao. Ang maruming trabaho sa Jinshui, kami ang gumagawa, sila ang nagbabayad. At sa lahat ng trabaho, ang pinakamalaking kita namin ay ang pag-aalis kay Xiao yun. Ibig mo sabihin, si Xiao yun. Ako, ay takuhan ng pamilyang Xiao. Natusap tayo siya. Sino talaga minatan namin? Natapos na ang trabahong iyon.
Sa negosyo ng Daban, hindi kami nagkakamali. Ang tunay nagsiyaw yun, wala na sa mundong ito. Nandito pa ang kasamahan naming nag-execute ng trabahong iyon. Dalhin siya dito. Siya. Ang personal na naglibing kay Xiao yun noon. Tignan ko kung ano pa ang masasabi mo. Fake! Kuya! Nagkamali ako! Kuya, nagkamali ako. Talagang tamay ako. Hindi na ako gagawa ng ulit. Ano ba yan? Pinakuha kita para makilala ka, hindi para mapahiya tayo. Bakit ka nagpapatira pa sa harap ng lahat? Kuya, hindi ba dahil sa nabigo ang misyon ko kaya mo ako pinawag? Kami ng Daban. Nabigo ang misyon! Anong nangyari sa iyo? Ako rin hindi ko alam. Sigurado ako sa nangyari. Ano naman? Ako mismo ang naglibing kay Xiao yun. Paano siya bumalik? Sabi mo, siya si Xiao yun. Na! Kapareho niya ang mukha ni Xiao yun. So, talaga si Xiao yun. Dahil ang hula ko, dapat maibalik ko siya sa akin. Pero kuya, nilibing ko si Xiao yun. Naiingit lang siya. Imposible na buhay pa siya. Buhay na si Xiao yun. Napatalanin mo. Anong gantihan? Wala ka bang internet? Sa mundong ito, walang nabubuhay mula sa patay. Kung totoo nga na may. Ano pag-isip kami ng may pang-trot dito yung rest nini. Magagawa pa namin ang lahat ng iyon. Ama. Tama talaga ang kuya. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang Siya tawag ba talaga? mo noong araw na iyon. Tigilan mo lang ang dahilan. Uta, hindi ka pa umaamin. O baka ikaw ay... Ikaw talaga si Xiao yun? Hindi ka namatay? Sino ang nagsabi na siya si Xiao yun? Sino ang nagsabi na siya si Xiao yun? Isang peke at magtatangkang sabihin siya ang asawa ko. Q. Bakit ikaw pa? Laoban, pakinggan mo ako. Yung tunay na Xiao yun matagal na naming inilibing. Uban, natapos ko talaga ang trabaho. Maniwala ka sa akin. Huwag mong magliwanag pa. Alam ko nang hindi siya si Xiao yun. Sabihin mo, hindi siya si Xiao yun? Uban, huwag na kayong magbiro. Nakita ko na si Xiao yun noon. Sino pa ba siya kung hindi siya? Asawa ko yan, hindi ko ba siya kilala? Kailangan to bakit ang paniwalaan? Nagtataka na nga ako kung bakit magalak ang mga tao ng Daban sa pamilya Xiao. Ikaw pala ang boss nila sa likod ng lahat. Mukhang hindi ka masaya sa akin ha, Xiao yun. Anong kailangan mo dito? Natapos ko na ang paghahatid. Napayag ko ako para alamin ang progreso ng trabaho sa aming kasosyo. May problema ba? Kasosyo, progreso ng trabaho. Ikaw ba ang nag-utos sa mga tao ng Daban na gawin ang ginawa nila sa malaking kliyente? Matagal nang magkalaban ang Daban at ang malaking kliyente. Hindi ko saklaw ang usapan nila, wala akong pakialam. Sinamantala ko lang ang pagkakataon. Naalis po ang problema sa black market at nalaman ko pa ang kulay mong pagkakafilanlan. Isang pato, 2 ibon. Ako, Matagal ka na palang nagdududa sa akin. Sinusubukan mo pala ako sa lahat ng oras. bigla kang lumitaw at nagpanggap na asawa ko. Hindi ba dapat kong subukan ka? Kasi, si Xiao yun, ako mismo ang nag-utos na patayin siya. Xiao yun. Ako mismo ang nag-utos na patayin siya. Ano ang sinabi mo? Napakagaling mo, traidora. Matagal ko na itong pinaghihinalaan sa iyo. Yun, Jedge, lagi ka pa namang kumukampi sa kanya. At siya pala ang nagpahirap sa iyo. Yun, Jedge, talagang tanga ka. Naniniwala ka pa rin na siya si Xiao yun. Kumlaw, QQ, bakit mo ginawa ito? Kabilang ako sa 4 na pamilya. Inaalis ko si Xiao yun para sa kanila. May mali ba roon? Ikaw naman, biglang lumabas para tulungan ang pamilyang Xiao. Magkano ang ibinayad ni Xiao yun sa iyo para maging ganyan kang tapat na aso? Bayad? Lagay sa akin yun. Ano mang bagay? Hindi mo makakahintuan. Isa lang! Ikaw! Si Xiao yun. Kuya ko siya. Ano? Kapatid mo siya. Ngayon malinaw na ang lahat. Xiao Feng. Ang sasabihin ko ngayon, maniwala ka man o hindi, iisa lang ang punto ko. Para sa kuya mo. Para sa buong pamiyang Xiao. Para sa kuya ko. Ipata pa siya. Bakit ako mag-uutos na saktan siya? May magpapaliwanag sa iyo balang araw. Tungkol sa pagpapatay sa kanya. Hindi namatay si Xiao yun.
Inilibing ng mga tao ng Daban ang kuya dito. Tama. Nang mahanap ko ang lugar na ito, wala na ang kuya mo. Ayon sa plano, dapat maililigtas ko siya sa tamang oras. Pero ngayon, wala akong mahanap na kahit anong bakas niya. Sinabihan mo palayasin ang lahat at dinala mo ako rito para lang sabihin ito sa akin, di ba? Kinuha mo ang black market. Inupahan mo ang mga Daban para saktan ang kuya ko. Ano ba talaga ang layunin mo? Xiao Feng, matagal ka nang nagpapanggap na Xiao yun. Hindi mo ba napansin na iba ang nangyayari ngayon kumpara sa dating inyong pagpapalit ng pagkakakilanlan? Iba? Anong ibig mong sabihin? Ang Jinshi Black Market. Ang apat na pamilya. Ang mga Daban na puno ng masamang bala. At ang mga malalaking kliyenteng napatay. Lahat ng ito, hindi mo narinig kahit isang beses noong ikaw si Xiao yun. Ayos na ayos ang lahat ng hinihanda ni Xiao yun. Inilihin niya sa iyo ang lahat para ma-enjoy mo ang mga pribilehiyo bilang pinuno ng pamilya Xiao. At hindi ka mapagbutang alihin na pag nangyayari sa kahit ang planong magpanggap na patay. Para sa'yo pala lahat yun. Para sa akin. Nang makuha niya ang apat na pamilya. At nakialam na sa black market, nalaman na ni Xiao yun na sa Jinshi. Halay kung si Pipa sa pamilya Xiao yung natiling-linis. Kaya nagplano kong magsamahan namin. Para magkaroon ng pagkakataong tuluyang huminto sa lahat ng iyon, dapat unti-unti kong isinuko ang pamilya Xiao at ang black market. At ibalik sa bansa ang lahat ng inilipat na assets. Dahil tayo sa pagpapakita mo. Nasira ang buong plano namin. Ibig mo bang sabihin, kasalanan ko kung bakit mo patuloy na pinapatakbo ang black market at inuupahan ang mga Daban? Q laoban parang... Soras na tayo, di ba? Ang pagpasok mo ay sumira sa aming plano. Ngayon, nawala na si Xiao yun, kaya wala na akong magagawa kundi pamahalaan ang black market. Ang makapili ang tsurang patan. Xiao Feng, ang ganda ng sinabi mo para bang wala kang kasalanan. Ikaw ang nagkukontrol sa black market. Ikaw ang nag-utos sa akin na mag-deliver. Ikaw rin ang nakipag-ugnayan sa mga taga-Daban. Niloko mo na ako ng maraming beses. Paano ko malalaman na hindi ka nanlilinlang ngayon? Xiao Feng, asawa ako ng iyong kuya. Di mo ba kinalapay ko yung isis? Ikaw ang kuya sa taga-Daban at aking kuya. Ikaw rin! O baka, sa pagkakataong ito ba ay isa pang bitag para hanapin ang aking kuya? Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Wala ka unisin. Anyway, kung hindi natin makuntang si Xiao yun, kailangan nating ituloy ang palabas na ito. Gusto mo pang mabuhay sa anino ni Xiao yun habang buhay? Xiao Feng, nandito sa Jinshi ang mga taga-Daban at ang malalaking kliyente. Dulo lang iyon ang malaking problema. Kung hindi tayo kumilos, ang pamilya Xiao, magiging bahagi ng mga grupong puro dayaan at panlilin lang ang ginagawa. Sa ngayon, iisa ang ating layunin. Basta mahanap natin si Xiao yun. Makakaalis na ako sa guho ng apat na pamilya. Basta mahanap ko ang aking kuya. Malalaman ko kung totoo ang sinasabi mo. Pamilya, may problema ang pamilya Xiao. Pinshu, ikaw ang give mo ng pamilya. Panahon mo na. Bakit? Ayaw mo. Ano ba nangyari sa iyo ngayon? Ang planong iyon. Sasabi, Xiao Feng, huwag mo akong sisihin. Kain na, para sa'yo lahat yan. Hindi gutom ang kuya. Kuya, magkasama tayo sa lahat. Kalahati ay sa'yo rin. Xiao Feng, binibili ko sa'yo. Iyon lang ang maaari mong kunin. Kung gusto mong lumampas sa hangganan, Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Kailangan na natin bumalik. Anong nangyari? Nag-uusap-usap na naman ang tatlong pamilya. Sinasamantala na hindi tayo nandito para ibenta ang Xiao family. Natusan ako na among investigahan ang batlog ni Hinsen, Wang Ling. Hindi ko akalain gusto nilang ibenta ang lahat ng ari-arihan. Pero ngayon, wala ang amo at ang kanyang asawa. Ano ang dapat kong gawin? Amo, nakabalik ka na. May problema ba? Kayo. Nandito kami para makausap ang kinuno ng Xiao family. Bakit?
Hindi na ba kami welcome dito? Wala ang amo. Bumalik na lang kayo bukas. Wala ang amo. Matanda na kaming tatlo. Mahirap pumunta dito, kaya kailangan naming makita mismo. Tikyo, hindi kayo basta-basta makapasok sa Xiao family kung walang pahintulot ng amo. Walang sino man ang makakalagpas dito. Siyaw na babae, anong pinagsasasabi mo? Kami ng 4 na pamilya ay isang angkan na. Hindi mo kami papayagan. Ayaw mo kaming papasuking. Medyo ka naman. Na! Sekretarya lang naman ni Xiao yun. Ano? Para kami karapatang mag-utos sa amin. Sapat ang loob ko sa amo. Hindi ka papayag dyan, oh. Layuan mo kami. Negosyo ng 4 na pamilya ito. Wala kang pakialam dito, alipin. Ang tao ko, si Xiao yun, kailan pa rin trabaho ng 3 aso na tulad ninyo na? Turuan? Ang mga tao ni Xiao yun, kailan pa kayo 3 aso naging karapat-dapat na turuan sila? Jaya Chu, Furen, nandito ma kayo. Narinig ko may kailangan kayo sa akin. Nandito na ako. Sabihin na ninyo. Ano? Kanina pa kayo nagkakantara pa para malaman kung nandito ako. Ngayon nandito na ako sa harap ninyo. Wala na kayong masabi. Sa tingin ko, hindi kayo naparito para may usapin. Naparito kayo para gumulo habang wala kami. Xiao Jiazu, ano ba yan sinasabi mo? Kami naman. Tama. Xiao Jiazu, mula nang pasamahin ng pamilya Xiao ang aming 4 na pamilya, lagi kaming sumusunod sa tamang landas. Kahit walang narito, may pawis naman kaming ibinuhos. Hindi ba nakakasakit sa amin ang mga salitang yan? Kapatid, 3 traidor na itong nagpapanggap na tapat. Karapat dapat ba silang tawaging kapatid ni Xiao yun? Trader. Kailan kami naging trader? Xiao Jiazu, alam ko hindi mo kami gusto noon pa. Pero ang sinasabi mo ngayon, sobra na yan. Insulto na yan sa amin. Diya, so ilayin niyo ba si Hans bawat sasabihin? Para sa kanil din pala at pusa, huwag ninyong isiping hindi niya makikita. Maglitawan signami. Sinasamantala pa ninyo na wala kami para ibenta ang mga ari-arian ng pamilya. Takra kayo nyo. Ha? CJ. Akala namin magkakapamilya tayo. Nagkamali pala kami kay Ginang Chu. Chu Lao, kung buhay ka pa sana, hindi sana darating sa ganito ang pamilya Chu. Kayo ang may masamang balak. Tapos kami pa ang inaakit ninyo. Masamang balak. Nakakatawa kayo. Ang pagsali ng aming 4 na pamilya sa pamilya Xiao ay magandang bagay sana para sa lahat. Pero isang outsider ang pumasok at umangkin ng lahat. Ibinigay mo ang malaking negosyong ito sa isang manggagawa lang. Sino ba talaga ang may masamang balak? Chukyu, sino ba talaga ang may masamang balak? Kasi ang kotse. Paano nila nalaman? Zheng Shu, sa sinasabi mo, hindi ko maintindihan. Ibig mo bang sabihin, ang asawa ko, si Xiao yun. Ang kinuna ng pamilyang Xiao ay isang basagulero. Hindi. Hindi ko sinabi na basagulero ang pinuno ng pamilyang Xiao o ang asawa mo. Sinasabi ko, yung taong nagpapanggap na si Xiao yun na hinahanap mo ngayon, siya ang basagulero. Tingnan mo, ang negosyong dapat sana ay nasa tuktok na, ninakaw lang ng isang walang kwentang tao. Nakakainis talaga. Kaya't nakipagtulungan ako sa pamilyang Wang at Lin para ibalik ang mga negosyong kinuha ng pamilyang Xiao sa may-ari nito at hanapin ang mas karapat-dapat na magtangkilik nito. Ang 4 na pamilya at ang pamilyang Xiao ay hindi dapat mapunta sa kamay ng basagulero iyon. Lolo Zeng, nakilala ko na ang maraming tanga. Ikaw lang ang pinakatigas ulo na matandang kulit na tunay na nakakaaliw sa akin. Una, sinabi mong may kabit ako sa labas at nagpapahiya sa lahat. Tapos sinabi mong nagpa-operasyon ako para magpanggap na iba. At ngayon, sinasabi mo pang basagulero ako sa underground. Sayang, maliit na utak mo, hindi kayang mag-isip ng ibang paraan para siraan ako. Paulit-ulit kang nagmamasamang balita at gustong ipahiya ako bilang peke. Pero, ang puti ay hindi magiging itim kahit anong gawin mo. Ano man ang dahilang hanapin ninyo, kayo ay mga trader na nagbebenta ng interes ng pamilya para sa sariling kapakanan. Ikaw pa ang nagsasalita sa amin? Sa tingin mo ba, hindi ko alam kung ano ka talaga? Maniligalig, mapanlin lang, peke. Huwag kang mag-akalang matatakot mo kaming lahat para makalusot ka. Mas mabuti pang may patunay kayong ako ay peke. Kung wala, pipipinasin ko ang mga bibig ninyo. Patunay.
Meron ako. Ikaw, sino ka ba? Gusto mo kumasta sa Xiao family? Sabihin mo buha mo. Kinling, wala kang pakialam dito. Layuan mo kami. Bakit parang kilala ko siya? Sobrang pamilyar. Kinling, si Luzong ay importanteng bisita ng Xiao family. Huwag mo siyang ipahiya. Umalis ka na! Luzong, pasensya na sa nangyari. May kaunting alitan lang sa loob ng Xiao family, pero at di ako na matatanggap mo ang order sa tamang oras. Ang presyo naman. Huwag mag-alala. Ano man ang away ninyo, basta maihatid ninyo ang order sa akin, buo ang bayad. Lao Zeng. Sa tingin ko, utang mo sa akin ang isang paliwanag. Sino ba itong Luzong? At ano ang nangyayari sa order? Si Luzong ay isang maimpluwensyang tao sa Jinshui. Importanteng bisita ng aming 4 na pamilya. Qiu, isa ka rin sa aming 4 na pamilya. Halika at makipagkilala kay Luzong. May impluensya sa Jinshui. Marami na akong nakinalang ganyan sa black market, pero hindi ko narinig ang apelyidong Luo. Qiu, anong klaseng sinabi mo? Ang negosyo ng 4 na pamilya ay ibebenta kay Luzong. Kung mapagalit mo siya, wala na tayong makain pagkatapos. Lao Zeng, kahit totoo man iyon, ang tono mo ay sobrang mapagpakumbaba. Ang Xiao family ay lagi na lang pinaghahanap-hanap ng mga kilala. Kailan pa tayo lumuhod sa tinatawag na maimpluwensya? At hindi ko matandaan na may sinumang makapagmamay-ari sa Xiao family. At saka, hindi ko matandaan. May marangyang pamilya bang kayang lunukin ang Xiao family? Naglakas loob ka pa, peki ka. Nagdududa ka pa sa aming boss Loo. Bakit? Kayo pwedeng magduda sa akin. Ako magduda sa kanya, masama na? Totoo na sinasabi ko, sinaliksik na ni Boss Loo ang tunay mong pagkatao. Ikaw ay isang gago lang na nagpapalaban sa kalye. Sinabi mismo iyon ni Boss Loo. Kung hindi dahil kay Boss Loo, nasa dilim pa rin sana tayo. Nagdududa ka pa sa pagkatao ni Boss Loo. Ikaw, isang basura mula sa ilalim ng lipunan, paano mo malalaman kung anong benepisyo ang maidudulot ni Boss Loo sa Xiao family? Maikling pananaw mo. Kung wala kang mapanuring isip, tumahimik ka na lang. Papayagan mo kaming pumasok para matapos na ang deal. Ang pagiging pinuno ng Xiao family, haba-habain mo man ang pagkahari mo. Huwag kang mangarap. Ang negosyo ng 4 na pamilya, may bahagi din doon ang Chu family. Hanggat hindi ako sumasang-ayon, huwag kayong mag-asang maibenta iyon. Qiu, paano naging ikaw ang namana sa Chu family? Tanga ka naman. Hindi pa sapat na minandaya ka na minsan ni Xiao yun, ha? Ngayon, isang mukha lang nakamukha ni Xiao yun. Loko-loko ka na agad? Kahihiyan sa aming 4 na pamilya. Tama! Nakakahiya talaga! At ikaw rin. Kung hindi dahil sa iyo, peking gago na sumira sa kinabukasan ng Xiao family, kailangan pa ba naming ibenta ang aming mga ari-arian? Gusto lang namin mabuhay ng mapayapa sa katandaan. Magkamali ba kami? Ha? Ikaw! Gusto ninyong ibenta ang ari-arian at lumayo sa kontrol ng Xiao family? Sige. Sinasabi ninyo peke ako. Gusto ninyong sumama sa taong iyan na si Luo? Pwede rin. Pero sinasabi ninyong sinira ko ang Xiao family. Ang Xiao family ay maabot sa ganitong antas dahil tinayo ko ito isa-isang hakbang ako, si Xiao yun. Kung gusto ninyong gumawa ng sarili ninyo gusto. Kung kaya ninyo, agawin ninyo ang clan emblem na ito at tapakan ninyo ako. Hindi lang ibenta ang 4 na pamilya, pati na ang Xiao family. Hayaan ko kayo. Magaling umarte ah. Xiao family head, hindi nakakagulat na kayang umakyat mula sa ilalim. Talaga namang pang-aktor ang galing. Pero sinasabi mo ikaw si Xiao yun. Sino naman ang taong ito? Kung ikaw nga si Xiao yun, sino naman ang taong ito? CJ! Dapat makita ng lahat ang mga larawang ito. Para malaman ng mga bulag na nagtiwala sa hangal na iyon kung gaano sila katanga. Eze, Pek. Nandito na ang ebidensya sa harap mo. Itatanggi mo pa ba? Sayang ang katapatan namin sa pamilya Xiao. Nilustay mo lang lahat, ikaw naman daraya. Kahiyan ito para sa pamilya Xiao at sa 4 na pangunahing pamilya. Ginoo Luo, saan mo ba nakuha ang mga larawang ito? Minsan pumupunta ako sa underground boxing Maraliwan. Nakita ko siya doon ng gatawan kaya kinulang ko ng litrato. Mabuti na lang at anam ng Ginoo ang totoo.
Kung hindi, matagal pa tayong malilinlang. QQ, hindi kita sisihin kung itatanggol mo ang peking iyon. Pero ang negosyo ng tatlong pamilya Zeng, Wang at Lin, ibebenta ngayon. Tama, totoo namang halos magkamukha ang lalaki sa litrato at ang aking asawa. Hindi mali, pero Nagkataon lang daw at basta na lang kinuna ng litrato. Kung hindi ako nagkakamali, Ginoo. Hindi ba tayo nagtitina noon, di ba? Bakit mo kukuhaan ng litrato ang isang boksingero na hindi mo kilala? Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagpapanggap mo bilang pinuno ng pamilya. Huwag kang magdialibo. Nagkataon lang daw. Para sa akin, planado na iyan ng matagal. Nagsusuot ng maskara para magkakunwari. Gusto kong malaman kung sino ang nagtatago sa likod ng maskara na iyon. Lalo ka ba dapat tawagin ka rin ako ba si Xiao Feng? Ano mo pala yun? Malalim ang iyong investigasyon. Investigasyon. Kailangan ko pa bang mag-imbestiga sa iyo? Xiao Feng, magkala tayo bigla. Mula pagkabata hanggang ngayon, wala akong hindi alam. Tungkol sa iyo. Mahal ko! Ay mo! Nanarap na ba ako? Bakit para dalawang Xiao yun ang nakita ko? Ito ano? Xiao, Lozong, pwede po bang magpaliwanag kayo sa amin? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kayo. Kuya, ikaw palaga ito. Akala ko hindi ka nababalik. Sabi ko na nga ba, sino ba itong lusong? Ikaw pala talaga sa likod ng lahat ng ito. At gusto mo pang agawin ang negosyo ng 4 na pamilya mula sa amin ng pamilyang Xiao. Biro mo, muntik na kita masunto. Sino ang nagbibiro sa iyo? Ikaw ang aking kapatid, pero ginawa mo ang ganyang kahalayang iyon. Sinakop ang negosyo ng pamilya Xiao. At gusto mo pa akong palitan. Xiao Feng. Sobrang nabigo ka sa akin. mahal ko, hindi ganyan ang nangyari. Baka may mali kang pagkaunawa kay Xiao Feng. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang aking asawa, hindi ba? Pagtadak mo ng isang peke. Hindi! Alam mo hindi ako namatay. Tapos naglapit-lapit ka pa sa isang peke. Ano? Nasubukan mo na ang mas bago. Nalimutan mo na kung sino ka. Xiao Yun, habang wala ka, ayos-ayos ako ng mga gulo mo. Ganyan lang ba ako sa iyo? Talaga pang walang kwenta. Ano ba ito? Bakit nagawa yung amo at si Xiao Feng? Ano ito ba? Sino kapayan ko? Hahaha, ngayon ko lang naintindihan. Si Boss Lu ay si Xiao Yun at si Xiao Yun ay si Boss Lu. Aha, bumalik na ang tunay naming amo. Ngayon ko naintindihan kung bakit hindi ko siya gusto. Peke pala siya. Bumalik na ang tunay na amo. Naligtas na ang pamilya Xiao. Peke, may maipapaliwanag ka pa ba? Kuya, habang wala ka, hinanap kita at pinangalagaan ang pamilya Xiao para mahanap ang pumatay sa iyo. Pero hindi ko inaasahan na ang lahat ng paghahanap ko ay wala palang kabuluhan. Kuya, ang kagawa nito. Hindi ang 4 na pamilya ni si Chukyu. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Ikaw ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito. Ano ngayon? Mahal, nakalimutan mo na ba ang lahat ng sinabi mo sa akin noon? Sinabi mo, pinlano mo ang buong buhay na iyon dahil nalaman mong sisingugin ang 2 pang pamilya ang nakikipagtransaksyon sa black market at ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa sarili nilang kapakinabangan. Sinabi mo, masyadong malaki ang impluensya ng black market sa Jinshui. Ayaw mong makisali sa kanila, pero hindi kaya ng pamilyang Xiao na makalayo ng mag-isa, kaya nagpanggap kang namatay para makaalis ng tuluyan. Sinabi mo, iuwi mo ako, malayo sa lahat ng away at intriga, at mabubuhay tayong payapa. Lahat ba ng iyon ay kasinungalingan? Xiao Yun, alam mo ba, sa mga araw na wala ka, akala ko nasira ko na ang lahat. Akala ko na wala ka dahil sa akin. Pero ngayon na nandito ka na, bakit parang nagbago na ang lahat? Ako, wala piyak sa baby. Please ka tumagin. Ikaw kita, ano ang problema? Tanga ka naman kasi hindi ka ba dapat lukuhin? Matagal na akong nasa negosyo, ikaw lang ang babaeng pinakamadaling lukuhin. Kaunting tamis lang, naniniwala ka na agad. Tadi ka pang galing sa mga bulo ko. Kuya, bakit mo naman sinasabi iyon kay ate? Dahil sa lahat ng nagawa mo para sa akin, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Totoo na gusto kong tumigil na sa negosyo at totoo rin na gusto kong umuwi. Pero hindi ko sinabi kahit kailan. Na isasama kita. Pero hindi ko sinabi. Na isasama kita. Kuya,
Bakit mo ginagawa ito? Kasi sa plano ko, ikaw at ang taong ito, palagi kayong patatapusin. Talagang sulit na sulit ang pinuno ng pamilyang Xiao. Matalino talaga. Kayo ring tatlong tanga, pareho rin. Kuya, nakalimutan mo na ba? Tangaw tayo ang diniisip mo datong magsama. Kuya, makasama ko inabang pagkasamang heart ng hirap. Kung may para sa akin, may para din sa iyo. Huwag mo akong inong sa mong ginis. Tanungin mo ang sarili mo. Sinabi nating hati-hati tayo. Ikaw ano ba yun? Mula ba hanggang ngayon, palagi kang mas magaling sa lahat kaysa sa akin. Paano ba di ko sa'yo? Sa lakas iba yung kawan, hindi ko talaga kaya. Kung napapalit tayo ng pagkakakilanlan, nakikita ko sa mga tao kung kano ako kulang. Natapos sa'yo, tumukulan ko, please. Yan ko lang bakit subukan ako. Ngayon pa, ako, ang pinuno ng pamilyang Xiao. Kailangan pang mapalitan ng pagkakakilanlan araw-araw sa'yo. Isang boksingero. Inuuwat! Good ko! Xiao Feng, kung ayaw mo, ikaw na lang ang maging pinuno ng pamilyang Xiao. Kuya, huwag kang nabibiro. Hindi ako magiging pinuno ng pamilyang Xiao. Nakalimutan mo na ba ang pangako natin noon? Bakit hindi mo sinabi agad? Masabi mo sana sa akin ng maaga. Kuya kita, paano ko aminin na mas mahina ako sa iyo? Kuya, hindi pa huli para magbago. Kalimutan natin ang lahat sa Jane Shui. Bumalik tayo at magsimulang muli, okay ba? Bumalik? Xiao Feng, nanatili kang ganyan tamangmang. Matagal na akong pagod sa pagiging mahira. Salamat din sa inyo sa pag-aayos ng mga kliyente at malalaking deal para sa akin. Maraming tao ngayon ang gustong kumatok sa pintuan ni Xiao yun. Bumalik sa bansa, talikuran ang malaking pera. Akala mo ba tanga ako? Paano ka magdesisyon, Xiao Desu? Kami nagtutuwa nila, Zeng, Wang at Win, susuporta sa iyo hanggang huli. Naiintindihan ko na. Pagod na rin ako sa posisyong ito. Ngayong narito ka na, ibabalik ko ito sa may-ari. Sana ulad ang iyong negosyo, Xiao Jesu. Disaster. Samahan mo ako. Kuya, pinatay mo ang Xiao yun na kilala ko. Kapatid, kailan ko sinabi na paalisin ko kayo? Paalisin tayo. Hindi ba ito ang boxing champion? Ngayon, Paano ba mo si mo? Xiao yun, nag-isip ka na ba? Kapatid mo yan! kapatid ko nga siya. Pero kung hindi ko aalisin ang taong pinakakatulad ko, paano ako magiging mapalatag bilang pinuno ng Xiao family? Xiao Feng, naalala mo ba noong ginagaya mo ako bilang Xiao yun? Lagi kang nakakatagpo ng mga problema. Ikaw ang may kagagawan yun. Lagi ko kasing inaasahan na matuto ka sa mga aksidente. Hindi ko inakala na lalo kuhusay ka bilang pinuno ng pamilya. Hanggang sa maisama mo pa. Kapatid mo na. Ano? Yung noong una. Si Xiao Feng pala yun. Ibig sabihin, si Xiao Feng ang nagsamantalahan sa apat na bakilang pamilya. Mas magaling ka sa akin sa lahat ng bagay. Palagi mo akong nilalampasan. Ako naman, mabuting kuya lang ang kaya ko. Bakit ganoon? Buburahon ko ang pagkakaroon mo. Ang buong Xiao family sa akin na. Mula ngayon, sa mundong ito. Isa lang ang Xiao yun at ako yun. Kaya pala pinadating mo siya. Xiao Quan Wang, itang nina partially. Muli mo din matawang ang gusto pa lang noon. Inagsikabat ko ang lahat, pero isang gaan, isang panalo ang nakuha ko. Alay, pailinsyong! Ngayon, balikan natin ang lumang laban na iyon. Talaga bang akala mo, mananalo ka ulit sa akin ngayon? Hindi pa ako handa. Sige, hindi pa ako nabola. Nag-dominate si Xiao Feng kay Wallace. Parang ang taong pinili ng clan leader ay talagang. Hindi kalaban ni Xiao Feng. Walang duda sa galing biyang iyan. Siya talaga ang kumuha ng clan emblem noon. Yung kabitin ang pinakakakap natin. Si Xiao yun. Si Xiao Feng. Pag yan pusuntok. Anong nangyayari? Kumpara sa huling laban namin, mas lakas na ng husto si Xiao Feng ngayon. Mas papalaki sa panahon na hindi siya lumaban. Mas lumalakas pa pala siya. Siguradong gusto mong malaman kung bakit ganito kalakas ang dating ko, di ba? Alam mo na ang sagot, ayaw mo lang aminin. Ito siya kang layabdaan niya ang insanity okay. Ano nalbang? Rugs ko'y makita yung lakot na tao. Nalugi lang kami sa dalagang iyon. Hindi ka kailanman mas malakas sa akin. Nanamo ka noon dahil kailangan kong matalo. Ginoon lang yun. Naiintindihan mo, Xiao Feng. Pakialam ka pa ba sa buhay ni Chukyo?
Xiao Feng! Ang buhay ni Chukyu. Hindi mo na papansinin! Xiao Feng! Xiao Feng, kosa! Ikaw ang mamamatay. Pumili ka! Hindi ko inasala na bababa ka ng ganito. Hindi mo makakatagal mo. Marumi ka! Ano ka yon? Sundin mo pa rin ako sa huli. Xiao Feng! Basta ka balik! Xiao Feng, ito ang pagkakaiba natin. Kahit ano gagawin mo para matalo ako, pero hindi mo kaya. Mula ngayon, ang underground boxing champion, ako na lang. Xiao Feng! Sinta! Tawag sa akin ano? Huwag mong kalimutan, asawa kita. Katsukong sa akin. Dapat ka mamatay! Where she? Atakihin siya! Napakaduwag mo. Kapatid na Xiao, huwag kang magalit kung masaktan kita. Mas malupit pa ang puso ng kuya mo, ang buhay mo, at tumbasain ang bote ng magandang alak para sa akin. Guro, tumakbo na! Bakit? Wala nang panahon para ipaliwanag, tumakbo na! Xiao Feng, ikaw pala ang pinagmamasdan kong clan leader. O, Xiao de Jiazu, gising na. Bakit ikaw? Nasaan si Chukyu? Nasaan si Kinling? Pagkagising pa lang, iba ng babae ang tinatawag. Ganyan ba ang pakitungo ng Xiao de Jiazu sa nagligtas sa kanya? Nagligtas sa akin. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sino pa ba? Sino sa tingin mo ang nagbihis sa iyo? Huwag nang mahiya, nakita ko na naman kaya. Sino ba ang gumawa ng ganito sa ating Xiao de Jiazu? Xiao yun. Xiao yun? Ikaw! Xiao yun, Puyop yun. Ibig sabihin, tunay kang kapatid ni Xiao yun. Bakit nagunwari kang hindi mo ako kilala noon? Ikaw din ang nag-ayos ng kamay ko. Wala naman akong ganung kakayahan. Mahal ang gamot, ha? Alam mo na, Xiao Feng, hindi ako basta nagbibigay ng tulong ng libre. Ang utang mo sa akin. Paano mo babayaran? Paano mo babayaran ang utang mo sa akin? Ano magsabayaran? Huwag kang mag-arte. Ang pamilyang Xiao ay mayaman, hindi sila mauubos ng pera. Ang maayos na pamumuhay ko sa hinaharap ay nakasalalay sa iyo. Baka mabigo ka, hindi na ako ang pinuno ng pamilyang Xiao. Ano? At gusto ko akong patayin ang kuya ko. Hindi ko na kaya pang alagaan ka sa hinaharap. Grabe si Xiao yun, walang awa talaga. Malaking pagkatalo ito para sa akin. Huwag ka mag-ala. Ibabalik ko ang pera. Pero hindi ka ligtas ngayon, paano kung mahuli ka? Mawawala lang ang pera ko. Huli. Bakit mo siya dinala dito sa bahay? Napakalakas ng iyong loob. Huwag kang magalit, Weje, wala kaming ganun. Wala kayong ganun? Bakit nasa kanya ang damit ko? Weird naman ang ugali mo. Weird, di ba? Wala kaming ginagawa. Kung ayaw mo sa akin dito, aalis na ako ngayon. Hay, huwag kang umalis. Natapos lang ang malaking pagtitipan ng pamilyang Xiao. Naghahanap ka nila sa buong munsod. Magtago ka dito mula ng ilang araw. Lumabas ka na lang pagkahupa ng bulo. Pagkakuti ko ng ilang araw, no way. Sino pinagmay sa akin? Sino sa akin? Natatakot lang ako na mahuli ka at makaapekto sa amin. Ano ba, Xiao Feng? Nandoon ba siya? Paano nila nalaman na nandito ako? Ano nila nalaman na nandito ako? Lucheng, Bakit ako mag-uulat sa kanila? Kakagastos ko lang ng malaking pera para sa'yo. Anong mapapala ko doon? Tapos kapag nagkaroon ng tulog, kung gusto kong iulat sa pamilya Xiao, matagal na sana akong kumilos. Ba't pa ako maghihintay na magising ka? Tama, ako ang nasabi. So ano ngayon? Xiao Feng, alam mo ba kung gaano kakahalaga? Kung ihatid kita sa pinuno ng pamilya, hindi na ako magtatrabaho hanggang dulo ng buhay ko. Wala ka namang ibang silbi ngayon. Bago ka mamatay, tulungan mo na lang si Kuya Wei. Xiao Feng, alam kong nandoon ka. Buksan mo ang pinto. Xiao Feng, alam kong nandoon ka. Buksan mo ang pinto.
Kaya pala hindi kita mahanap eh. Nagtago ka pa sa sulok-sulok na lugar. Pero okay din, hindi na ako kailangang maghanap pa. Ililinis na kita dito mismo. Hindi sapat ang mga taong kasama mo. Bitawan mo siya! Bitawan mo na siya! Kulang pa ba ang tao mo? Hindi mo kaya! No. Xiao Feng, alam mo ba ang pinakamalaking problema mo? Hindi ka makatanggap ng katotohanan. Kung may utak ka lang kahit konti, tayo ng dalawa. Hindi sana nagkaganito. Pero ito mismo ang uwi ng tao na mas gusto ko. Isa-isa mong inagaw ang mga taong malapit sa akin. Masama ang loob mo. Iiwanan ka rin nila palang araw. Ano ka yon? Kahit si Kinling na tapat sa akin, naging tanga na rin dahil sa iyong lason. Naghihintay na siya sa ibaba para sa iyo. Pinatay mo si Kinling. Xiao Feng! At yung babae yun, hindi ko alam kung ano. Lagwa na. Kung may siya ako sa Nabuanga. Dahil mo. Papatayin ko ang pag-asa niya. Wag! Papatayin ko ang pag-asa niya. Lucheng! Bakit mo ako pinangalagaan? Tanga ka ba? Malas talaga. Akala ko kikita ako sa iyo. Nawala pa ang puhunan ko. Talagang lugi ang deal na ito. Pero, Xiao Feng! Kuya Feng! Paging Xiao Feng. Wala na akong utong sa'yo. Lucheng! Nagulat pa sila ito. Ay gumagin sa aking mga kamay. Akala mo ba, dahil nagsakripisyo ka para sa kanya, maliligtas mo siya? Xiao Yun! Magsisisi ka! Bayaran mo ang lahat ng iyong ginawa! Sige, sa susunod na buhay na lang. Hoy! Linisin mo ito. Ito ang mangyayari sa sinumang nalabag sa aking bito sa Jinshui. Naintindihan? Mahal ko. Hayop ka! Hayop. Tama. Mula ngayon, ang buong Jinshui ay susunod sa utos ng hayop na ito. Kasama ka na rin, Chukyu. Ah, nga pala. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa black market at sa mga tao ng daban. Gumawa ng maayos. Xiao Feng! Lahat mo biyasin sa isang hayop gawang kapang tao. Hindi siya magtatagumpay. Tama ba? Iyan ang pangako ko. Jiazu! Ito tama! Alao ka! Xiao Jiazu, bihira ka namang tawagin kaming lahat. Anong espesyal na okasyon ito? Totoo nga.
Matagal na tayong nasa Genshui. Palagi na lang tayong nagtitira sa mga tira-tira ng Xiao family. Hindi ka ba dati ayaw makisamahan sa amin, Xiao Jiazu? Mukhang nagbago ka simula nang halos mamatay ka. Ngayong nandito na tayong lahat, diretsyo na tayo sa usapan. Tinawag ko kayo ngayon kasi gusto kong makibahagi kayo sa isang malaking negosyo. Matagal ang Xiao family sa Genshui. Sa mga lehitimong negosyo, nangunguna na tayo. Pero pagdating sa black market, kailangan natin ang tulong ng bawat isa. Iyan ang hukuman. Basta maging kaibigan ng Xiao family, ang Xiao family. Hindi kailangan para ba sa inyo. Xiao yun. Talap na. Nakawag mo partnership, help me and magawa ang lahat ng maraming trabaho. Puso mo ang tiyakin. Pwede ba tayong makipag-usap sa kondisyon? Kalahati-kalahati, hindi pa kami papayad. Kunin niya siya, ilabas. Hatiin siya kalahati-kalahati. Tama! Dalhin na ang walang utak na iyan. May ibang tanong pa ba kayo? Wala. Si Xiao yun, hindi ka naman mapapabaya sa mga kaibigan. Ang apat na pamilya at kayo ay pamilya ko na lahat. Sama-sama natin flow off ng black market at gawin kong pinamalaking industriya sa Jinshui. Mas masaya kung kikita tayo ng sama-sama, di ba? Ano sabi ninyo? Tama ba ako? Kung tatanungin ako, puro kalokohan lang yung lahat. Kung tatanungin mo ako, walang kwenta lahat ng iyan. Ano ang sinabi mo, mahal? Hindi ko narinig na maayos. Malinaw ang sinabi ko. Ang proyektong iyon sa black market ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi. Ang Xiao family ay hindi dapat pumunta sa direksyong iyan. Ate, doon ka nagkamali. Ang direksyon ng Xiao family ay hindi sa iyo mapapasyang ituro. O baka naman mas alam mo pa kaysa sa akin kung paano pamahalaan ng Xiao family. Chipyo, sobra na ba ang kalayaang ibinibigay ko sa iyo nitong mga nakaraang araw? Huwag mong isipin na tahit pinalagaan sa ng black market ng ilang araw. Maaari ka nang umakyat sa aking ulo at magutos sa akin. Ang trabaho mo ay bantayan ng pintuan ng black market. Isang hangal na babae na walang utak tulad mo ay walang karapatang makialam sa ibang bagay. Xiao yun, bulag ka na sa sarili mong kayabangan. Hindi mo na makita ang katotohanan. Ang ganitong uri ng kontrata ay nagpipinit lang sa iba na sumuko sa ilalim ng iyong panggigipit. Sino ba ang payag na pumirma ng buong puso? Paano matakaya ng matagal ang ganitong kasunduan? Sa katapusan, ayaw mo lang talaga magbigay ng pati sa iba. Greediness mo lang iyan, kahit pilitin mo silang pumirma, paano mo masisiguro na mabubuhay pa sila? Matang tili, pinapatay mo na silang dahan-dahan. Paano ka na kumikita pagkatapos noon? Kaya pala, nagkasabot kayo ngayon para labanan ako, ano? Sasabihin ko sa iyo, sa mundong ito, ang pera ang katotohanan. Lahat ng sinabi mo kanina ay Masasolusyonan. Kahit ang Xiao family ay hindi kaya sportahan. Ang kaguluhang ginagawa mo. Hindi ko ba nasabi yun? Sa proyektong ito, hindi ako ang pinakamalaking investor. Hindi ko ba nasabi, hindi ako ang pinakamalaking investor sa proyektong ito. Anong kaibigan? Basta may pera, masisiguro kong mabubuhay pa sila. Xiao Jiazu, maingay naman dito sa inyo. Para bang tinatanggap ninyo ako, ha? Yang Zong, mabutit nakarating ka. Hahaha. Mga kaibigan, ipakilala ko sa inyo. Si Yang Zong dito ay namuhunan ng malaki sa ating Jinshui. Sa totoo lang, si Yang Zong ay kababayan ko. Kung may kailangan kayo, sabihin lang sa akin. Kung kaya ni Yang Zong tulungan, tutulungan niya. Kung hindi naman, hindi mo. Hindi ka talaga siyang Mga kaibigan, ipinaliwanag na ng Xiao Jiazu ang lahat sa inyo. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap. Pumunta ako dito dahil nakita ko ang potensyal ng Jinshui. Sana ang kooperasyong ito ay maging makabuluhan at sama-sama nating gawing mas maganda ang Jinshui. Manawag talaga ang pananaw ni Yang Zong. Kung ganyan na ang sabi mo, Yang Zong, hindi na rin ako magkakalangan pa. Handa na ang kontrata. Nandito na rin ang lahat. Kailangan na lang ng pirma mo. Xiao Jiazu, pumirma ako. Pwede, pero kailangan munang i-verify ng aking abogado ang iyong mga assets para masiguro na walang masamang mangyayari sa ating negosyo. Maintindihan mo yon, di ba, Xiao Jiazu? Siyempre, naiintindihan ko. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Sige, Xiao Feng. Pumasok ka na.
Xiao Jiasu, matagal na tayo hindi nagkita. Xiao Feng, buhay pa pala siya. Yang Zong, nagkamali ka siguro. Paano naging abogado mo ang... Xiao Jiazu. Kilala mo ako. Huwag kang magpanggap, Xiao Feng. Yang Zong, maniwala ka sa akin, niloloko ka niya. Matagal ko na siyang kilala, imposibleng abogado yan. Xiao Jiazu, iba yata ang tinutukoy mo. Si Xiao Feng ang nag-aayos ng mga problema ng kumpanya namin. Walang duda sa husay niya. Kaso, talagang magkahawig kayo, no? Si Xiao Jiasu ay talagang iyos ang pinahinanalig niya. May problema kaya sa pamilya Xiao? Ano ko ba mga ari mo yan sa pamilya Xiao? Pagkakakalahin sa makabutan ni Pangkalay na. Sinisira mo ang plano ko. Napatay ko kita noon. Kaya naman ulitin ko. Yang Zong, bago ka pa man dumating dito sa Jinshui, bilang pinulo ng pamilya Xiao, paano ako magkakaroon ng problema? Xiao Jiazu, ngayong ganyan na ang sinabi mo kung hindi ko pipirmahan ang kontratang ito. Mukhang hindi na ako marunong maging ng kabutihan, ba? Sandali. Yang Zong, may problema sa card na yan. Sinuri ko na, wala talagang available na kondo doon. Ninaloko niya tayo. Tabi ikaw, mura, nasa harap tayo ng mahalagang kliyente, Yang Zong. At gusto mo pa akong abalahin? Totoo lang naman ang sinabi ko. Xiao Jiazu, kung ganyan ang sitwasyon, baka kailangan naming kanselahin ang deal dahil sa risk assessment. Yang Zong, sandali lang. Basta muniwang sa sinasabing Xiao Feng. Totoo, kapatid ko siya. Nagkagalit lang kami. Kapatid mo? Tama. Hindi ba parang magkamukhang kami? Kambal kami. Naimit siya kasi ako ang nagmana ng Xiao family. Kaya nagtatampo siya at sinadya niyang guluhin. Ang deal na ito, Xiao Jiazu, sa halip na magpaliwanag, subukan mo munang gamitin ang card na iyan. Xiao Feng, kulang ka na bang batok o sira na talaga ulo mo? Ako si Xiao yun! Alam niya rin ko, magkapira sa card ko. Xiao Jiazu, nabigo ang bayad sa card na ito. Jiazu, itong card naman. Nabigo rin ang bayad. Xiao Jiazu, gamitin na lang ang card ko. Walang kwenta! Hindi ba na makagamit ang card para saan ka pa sa Xiao family? Bukas, huwag ba na pumasok? Xiao yun, kasalanan mo ito. Bakit pa isasisi sa empleyado? Xiao Jiazu, ang deal na ito, pag-usapan na lang natin muli sa ibang pagkakataon. Yang Zong! Yang Zong! Xiao Feng, ano bang ginawa mo? Isa bang card na naka-freeze? Sige na. Pero paano posibleng lahat ng card ay hindi magamit? Sa oras na ito, sigurado kong tapos na ang lahat. Xiao yun ang tunog na iyan. Hudyat iyon ang kanti. Xiao Jiazu, ano ba itong nangyayari? Inanong siya ni Yang Zong na kinansela ang pagtutulungan. Nagkaturas ang mga partners at malapit na masira ang cash flow. Kung hindi tayo kumilos agad, ang pamilyang Xiao ay maaaring manugi. Ano na ang gagawin natin? Ano ba talaga ang ginawa mo? Ako. Xiao yun, nakalimutan mo na ba? Noong nagpalit tayo ng papel, palagi mo akong binibigyan ng pinakamahirap na mga kliyente. Ipinahalam ko lang sa lahat ng iyong mga kliyente ang lahat ng ginawa mo sa loob ng maraming taon. Sana mismo ang nagpasya na masyadong mapangarip ang makitutulungan sa iyo, kaya pinabayaan ka nila. Naulol ka na ba? Alam mo bang sinisira mo ang pamilyang Xiao at lahat ng itinayo ko sa loob ng mahigit 10 taon? 4 na dakilang pamilya. Ngayon na ang oras na kailangan ng pamilyang Xiao ng tulong ninyo. Palabasin na ninyo ang taong iyan. Kung kailangan ng Jiazu ng tulong, tutulungan namin siya. Ano pa ang hinihintay ninyo? Pero si Xiao Feng ang tunay naming Jiazu. Sige na sige, nagtataksil na pala kayong lahat sa akin, ha? Jiazu, hindi po. Hindi ako nagtataksil sa iyo. Tagpa ka upang tuwid dahil scarf dito! Xiao Feng, mag-ingat!
Where is she? Patayin mo siya. Lahat yung pamilya Xiao. Yun ang bira mo. Kung sapat ang halaga, hindi ako magpapahinto. Kapag maganda ang deal, hindi ako nagpapatalo. Yeah! Yeah! Saan nakapap hindi magkakawala ng basura? So, Yesu! Siya Yesu! Kahit mahalaga ang pera, talagang malakas itong si Xiao Feng. Hindi ko na kaya! Siya ang unay! Kailan pa tumakas si Xiao yun? Tumakas Bakit walang na ang nagsabi sayad sa ko. akin? Hindi, hindi na kailangan. Tapos ka na sa mundong ito, pahala na ang langis hiyo. At saka, tapos pa ako, para kay Lu Cheng. Maswerte patuloy ang takbo ko. Ngunit akong huli ni Xiao Feng. Kapag may utak naman ako. Ilip ka kay Ikuara. Kung ako tumayin Xiao Dash, sige, pero na apusto. Xiao Jiaqiu. Mayroon Natitirang pa bayad tayong sa order, hindi ba? Nasa iyo na kayo, hindi ba? Akala ko pa naman. Dalawang magkaparehong anting-anting, isa dapat totoo. Hindi ko inaasahan, peke ang dalawa. Ano nangyari ito? Pakinggan mo muna ako. Ano na ang plano mo? Tapos na ang lahat. Oras na para umuwi sa aking bansa. Wala pa rin katalo sa sayong tanan. Ingat sa biyahe. Pero, nakabigyan kasi ako ng dalawang tiket.